charity is a fundamental part of the Torah way of life. So daw, ang charity is usa na siya ka fundamental part diha sa Torah ingon nga way of life. Usa na ni siya kabatasan ingon nga tao. Parte na siya sa Torah. So traditionally, Jews give at least 10% of their income to charity. So mo na batasan nga ginahimo sa mga Jews nga muhatag og 10% gikan sa ilahang tanang mga income. So traditional Jewish homes commonly have a box for collecting coins for the poor. So doon na sila yung mga coin boxes. Dito nila ginambutang ang tzedakah for the poor. And coins are routinely placed in the box. So dito sa Israel, hinumdum ko when we were in Bitar Elite. So dito naka-timing mi og Friday, doon ay mga bata nga nagsuroy dito, nanuktok, then nagkayo sila og kanang tzedakah sa mga balay-balay. Doon na sila kanang mga intended purpose para atog ang mga Hudiyo ingon nga usa ka sugo ang tzedakah, it is also obliged to them to give tzedakah. So sa tanang paagi, charitable donation has taken the place of animal sacrifice. So sa panahon sa naa pa ang templo, sa unang panahon, ang gitawag og charity is mauna siya murag kanang in place sa gitawag og animal sacrifice. So ingon nga mga Gentile, mga Noahide, we were also our sacrifice, our animal sacrifice also was also accepted during the time of the temple. Not only the time of the temple, but even in the coming third temple. So wala pa may templo karon, mauna nga ang Noahide is also obliged to give tzedakah as before that a Gentile was allowed to give animal sacrifice to the temple. So allowed ang Noahide ingon nga logical purpose nga muhatag og tzedakah ngadto ni bisan kinsa nga nagkinahanglan. So giving to charity is an almost instinctive Jewish response aron mag-express sa ilahang pagpasalamat or sa atong pagpasalamat ngadto kang Hashem. Og ingon aron sa pagpangayog pasaylo ngadto sa makagagahom sa atong mga sala or to request a favor to Hashem. So dunay mga adunay mga purpose nganong maghatag og tzedakah. Una is to give thanks to Hashem by giving the poor sa tzedakah. Giving thanks to Hashem, mga pagpasalamat, pagpangayog pasaylo ngadto kang Hashem, o pagpangayog mga butang atong gikinahanglan dinhi sa kalibutan. So ingon nga tradisyon ni siya, the spiritual benefit of giving to the poor is so great. Dako kayo ang gitawag og spiritual benefit kung maghatag ta ngadto sa mga pobre or ngadto sa mga beggar og usa ka tabang. Kung atong hunahunaon og maayo, bisan ang mga sages sa unang panahon nga ang beggar actually does the giver a favor by giving a person the opportunity to perform tzedakah. So, ang mga beggar, nganong naa sila, is in order for us to have an opportunity to give tzedakah. So, sila ang hinungdan, sila ang rason, nganong makahatag ta. So, they are giving us an opportunity para makaunsa, para makapasalamat kang Hashem, para maka-ask of forgiveness kang Hashem gikan sa tuang mga sala nahibalan og mga wala nahibali og maka-ask og favor kang Hashem. So sila ang rason nganong mabuhat nato ng mga butang kay kung walay poor, then how can we ask
Hashem in other way. So, all those sin can be done by three things. Una, teshuvah. Ikaduha, a prayer. Ikatulo, charity. So, mauna yung mga paagi sa panahon nga ang tao makasala, mauna yung mga paagi unsaon nga mawala or mapangayog pasaylo ang iyang sala. Una, kinahanglan. Unsa to? Confess to Hashem. Isulti nimo kang Hashem. Ikaduha, give tzedakah. Ikatulo is through prayer. So, repentance, prayer, and tzedakah. Okay? So, ang beggar karon actually does the giver a favor. Naghatag na tuag usa ka pabor. Aron makabatuntag opportunity nga maka-perform ta og kanang gitawag og tzedakah. So, ang tzedakah is mauni siya sa English ang gitawag og charity. But the nature of tzedakah, ang iyang nature, ang iyang paagi, is very different from the idea of charity. Nga naman, the word charity suggests to act by the wealthy and powerful for the benefit of the poor and needy. So, ang charity is naghatag kahigayunan ngadto sa mga dato aron makatabang dito sa mga pobre. Well, the word tzedakah is derived from the Hebrew word tzadi, dalet, and kop, meaning righteousness. So, if you give tzedakah, you are now acting righteousness, justice, and fairness, in which no akid are allowed because we are asked by Hashem to do righteousness. That's why kita is allowed ta muhatag og tzedakah in a logical sense. So makita nato ron nga ang charity lahi. Tungod kay ang charity nihatag ang usa ka dato in favor ngadto sa mga pobre. While ang gatawag og tzedakah is nihatag ang mga dato ngadto sa pobre or ang mga pobre nidawat sa charity sa mga dato aron ang dato makabaton og opportunity nga makateshuvah, makapray, o makapasaylo. O kaning gitawag og makatzedakah. So, makabatunta og makabatunta og kanang gitawag og opportunity nga makaduol ta ngadto kang Hashem. So, in Judaism, giving to the poor is not viewed, wala na siya lantawa, ingon nga heartily act. It is simply an act of justice and righteousness. So dili ta muhatag ngadto sa mga poor, ingon nga kinasing-kasing na ko na siya nga ihatag ha. O nakautang kag loob sa ako ha. Dili ingon ana, kun dili nihatag ta og tzedakah ngadto sa ubang tao. Ingon nga maunay angayan buhaton sa usa ka tawo, ingon nga matarong nga tawo. Og kini siya usa ni siya ka performance of duty. Nga muhatag ta what is due to the poor. Giving to the poor is an obligation, a duty that cannot be forsaken even by those who are themselves in need. Bukod pasabot nga ang paghatag og tzedakah ngadto sa mga pobre is obligasyon ni siya, usa ni siya katulumanon, usa ni siya ka duty or usa ni siya ka balaod nga dili nato tagaan og kanang gitawag og limitation nga alang lang sa mga dato tungod kay ang bisan pobre is kinahanglan muhatag ngadto sa mga nagkinahanglan pa nila. So dili ta makalimit ani nga ang naalang ang makahatag ngadto sa wala kay because kay bisan ang wala is obligado muhatag sa mga walang-wala pa kaysa ilaha. So, ang tzedakah is not only for the rich people to give the poor, but also to the poor to give to the poorest of the poor. So, ningon ang mga sages that tzedakah is the highest of all commandments, equal to
to all of them combined. So kung nagbuhat ka og tura, portion sa mga tura, unya wala kay hatag-hatag og tzedakah, then you are considered an idol worshiper. Okay, balik ko na ko. The sages have said that tzedakah is the highest of all the commandments, equal to all of them combined. So tanang tura nga natuman nato, ang katapatan niya is tzedakah, and that a person who does not perform tzedakah, wala magbuhatan ni, is equivalent to an idol worshiper. Kuya, no? Usahay mo, alanganin taghatag og tzedakah tungod kay nagunahuna manggutang, wala gani ko, wala gani mi. But according to the Torah, the tzedakah is not only for the poor, up to the rich person to give to the poor, but also to the poor to give to the poor of the poorest. So kay naa pag yung mas daghan pang pobre nato, busa kinahanglan nga muhatag yung taog tzedakah. Para sama sa mga dato, makaunsa ta? Makapangayo taog kanang gitawag og teshuvah, which is ang teshuvah is ato na nahisgutan gabi unsa gani itong teshuvah? Kinahanglan, confession, unya repentance, unya dili na usbon, then prayer. Mao na ang upat nga kung mag teshuvah ta, kinahanglan ang upat na diha. So aside sa teshuvah, naa po diha ang gitawag og prayer, naa po diha ang gitawag og maghatag sa mga pobre. So kining maghatag sa mga pobre mao ni ang usa sa mga giingon niya nga equivalent of all the commandments combined. Tanan natong nabuhat nga commandments is ang equivalent ana niya is ang tzedakah. Mao na nga giingon dire nga ang tzedakah is the highest of all the commandments. All total combined, that a person who does not perform tzedakah is equivalent to an idol worshiper. So tzedakah is one of the three acts that gain forgiveness from our sin. So usa ni siya sa tulo ka mga buhat nga pwedeng makapasaylo sa atong mga sala. So ang makagagahom nag-inscribe, nagbuhat og mga judgment sa tanang mga nakasala niya. Apan but teshuvah, tefillah, and tzedakah can reverse the decree resulted to the judgment of Hashem. Kaya unsa daw? Ang makagagahom naga-judge sa tanang mga tao nga nakasala nila. Pero kung ang tao makasala unya doon na siya bitay nga gitawag og judgment, ang makabalis or ang makareverse sa decree nga ihatag niya siya tungod sa ato ang sala is teshuvah or repentance, tefillah, prayer, o tzedakah. So according to Jewish law, we are required to give 1/10. Required ang Jewish law nga muhatag sila, mga Hudyo, nga muhatag sila 1/10, 10% sa ilahang income ngadto sa mga poor. Generally interpreted as 1/10 of their income after payment of taxes. Ato pa, kung naay kita nga 1,200 ang usa ka Hudyo nya, 200 ang tax. So 1,000 na lang. So sa nabilin nga 1,000 kuhaan nila 10%, in which 100, so 900 na lang ang take home sa mga Hudyo. So this is generally interpreted as 1/10 of the net income after payment of taxes. Pero tungod kay Gentiles ta, therefore no amount fixed, but it is also allowed to give 10. Sama sa gibuhat ni Abraham ngadto kang Melchizedek nga mao si Shem. It is also allowed to give 10. Pero dili man ta makahatag og 10 usahay kay kanang kulang kaayo ta. Mao na nga there is no exact amount for Gentiles. Sama nga dito nahitabo sa templo kung wala sila baka ika-offer, naa sila option. Di ba? Ato man ang lesson nga sa panahon nga ang Gentile muhatod og kanang halad
dito sa templo, panahon nga naa pa ang templo, kung wala siya baka ihatag. Then kanding, kung wala siya kanding, kana na lang dab, kung wala siya dab, pwede kana na lang bread, kung wala bread, then coins. So doon na siya option depending sa kanang gitawag og status sa naghatag. So gingon diri those who are dependent on public assistance or living on the edge of sustenance katong naglisod may give less, muhatag og gamay. No one should give so much, walay muhatag na sobra that he would become a public burden. Nga tungod sa imong paghatag, maghatag na hinuong kag kanang problema para sa uban. Nga naman, halimbawa, magsweldo ka karon og 1,000, unya ihatag nimo ang 500, unya karon kay kulang naman ang 500 nimo, magsalig na lang po ka sa imong mama. So dili na siya allowed. So kinahanglan kung muhatag, pinakadako na siya nga 20%. Kung sa 1,000, 200. Maura na siya ang pinaka-allowed gyud sa tura. Pero kung naglisod, no amount fixed ang ihatag. Depende lang kung unsay kaya nimo nga dili pug ka madaog-daog, nga dili pug ka makadaog-daog sa uban. Kay base no niya inighatag nimo, di na hinuong kakabayad sa imong utang, mao na nga di na lang hinuong pug ka konsumo. So kung pilay imong kaya, sumala sa akong giingon na ganiha, depende sa imong status sa paghatag. So the obligation to perform tzedakah can be fulfilled by giving money to the poor, to healthcare institutions. Sa ato pa ang paghatag og tzedakah, matuman lang pinaagi sa kanang paghatag og kwarta diha sa poor. Pwede pod nga maghatag kag kanang serbisyo nimo sa gitawag og healthcare ngadto sa mga institusyon. Halimbawa, kandak kag kanang mga libreng ibot sa ngipon, libreng mga tambal. So pwede po na siya. Then pwede po ka muhatag og kanang amount, some portion of amount or in kind ngadto sa mga synagogue. Or pwede po ka nga maghatag og kanang mga educational scholarship ngadto sa mga bata nga wala ikapon pagpa-eskwela. And that's all, tzedakah na siya. Balik ko na ko, the obligation to perform tzedakah can be fulfilled by giving money to the poor, to healthcare institutions, to synagogue, or to educational institution. It can also be fulfilled by supporting your children beyond the age where you are legally required to. Halimbawa, mga bata nimo. So dili lang di ang tzedakah malimit dito sa ubang tao, kundi bisan sa imong pamilya. Nya kanang nanginahanglan pa sa imong tabang. Or supporting your parents diha sa ilang katigulangon. Halimbawa, dili na sila makahimo sa pagtrabaho. Nya imong tabangan may tungod sa ilang konsumo, sa ilang tambal. So that is part of tzedakah. So the obligation includes giving to both Jews and Gentiles. Giklaro gyud na nila nga kini nga sugo is dili lang ni para sa mga Hudyo, but also for the Gentiles. So dili ito sayop tong giingon nga ang mga Hudyo is wala mag-take care sa mga Gentiles. Dili na siya tinuod sama sa sulti sa mga Kristiyanos nga walay pakialam ang mga Hudyo. Dili na siya tinuod tungod kay kung wala pa pakialam, ngano mo gasto man sila mga baka panahon sa sukot aron ihala didto sulod sa 7 ka adlaw. 70 ka baka kada tuig ang ilang gastuhon ngadto sa templo para sa mga Gentile, para sa mga nasod, para ang sala sa mga nasod matabunan ug aron mapanalanginan ang mga nasod. So Judaism acknowledges that many people who ask for charity have no genuine need. Og usab ang mga Hudyo, ang Judaism mismo pod, gidawat po nila nga doon na po daghang mga tao sa ilaha nga mudawat po charity bisag wala sila magkinahanglan. Kinahang murag gigamit lang pud ba sama anang conversion nga okay magpa-convert sa kuha, study lang ka online, bayad ka. So murag himo pong panginabuhi sa uban. Pero doon na po tinuod nga Judaism nga mga Hudyo nga
mudawat og charity tungod kay gikinahanglan. Mao gani ang Talmud nagsuggest that this is a good thing. Ang tzedakah is a very good thing. If all people who ask for charity were in genuine need, kung ang tanang tao nga mangayo og charity naalang sa tama nga nagkinahanglan gyud sila, then ang tanang tao magkaroon og kanang gitawag og rason nga mohatag. Apan katong mga tao nga mangayo og charity in which wala nila gikinahanglan be subject to punishment from Hashem for asking charity nga wala nila kinahanglan. Pero gituyo lang nila pagpangayo para ilang gihimong panginabuhian. So dili na siya mao. Pero katong nagkinahanglan gyud sa tzedakah, even though nangayo tungod kay gikinahanglan gyud, anyone who refuse is dunay problema sa iyahang gitawag og pagpangayog pasaylo. Ngano man makuhaan man ang usa sa mga paagi. Okay, unsa ganitong una nga paagi? Teshuvah, ikaduha prayer, ikatulo tzedakah. So kabalo magita nga ang prayer dili gyud dayon ginadungog. Although madungog sa makagagahom ang tanang pagampo, pero dili bot pasabot nga garantiya na para iyahang tubagon. Tungod kay ang makagagahom is kanunay nagasulay sa tao. Gusto niya nga magsigitag tawag niya, mao nga dili niya basta-basta tubagon ang tanang mga pagampo. Pero kinahanglan nga sigihan lang nato kulit hangtod nga ihatag ang ato ang mga pagampo. So kung habang nagaampo, then magsigi po kag declare og righteousness ngadto sa ubang mga tao. So kining mga tikasan nga nagapangayo og tzedakah, kini gitawag og frauds, diminishes the liability for failing to give to all who ask. Ngano man, imbis nga maadto sa tama ang ubang tzedakah, maadto sa mga nagkinahanglan, pero tungod kay sikat siya or maayo siyang magsusulti or unsa ba kahiyahang programa sa kinabuhi, maadto na hinuon sa iya in which wala kaayo niya kinahanglan ang gitawag og tzedakah. Musa ang Talmud nag-ingon sa iya nga this is a fraud. Dili lang na sa mga Jew, bisan sa mga Gentile daghan mga fraud. Mangayog tzedakah pero wala kanang kuan gamiton lang nila sa dili mao, labi na kanang maglakaw ta diha sa mga kalsada. O daghang mga magpabuta-buta diha, daghang mga kanang mangayo pero inigbiya nimo, isugal ra daay nila, iinom ra daay nila. So dili na siya maayo. Mo na gitawag og fraud. Imbis maadto pa unta sa tama, wala na. So kinahanglan magbantay ta. Although maghatag ta nga dili kailangan mangutana, but the Talmud speaks the presumability to investigate the legitimacy of a charity before donating to it. Ang Talmud nagsulti that we are permissible to investigate the legitimacy of a charity before donating to it. And we have an obligation to avoid becoming in need of tzedakah. So sa atong kaugalingon sab, kinahanglan atong likayan nga mahimo tang kanang gitawag og obligasyon nga matagaan og tzedakah. Murag kanang tuyoon na lang nato ba nga sige, di ko manarbaho para ang ubang tao maluoy sa ako, amay na lang matagaan ko nilag donation. Daghan kayo na iyan nga klase sa tao. Daghan na siya, naa na siya sa Noahide. O nagaangkon og Noahide, pero nagapahimulos sa mga Noahide sa pagpangayo sa iyang mga kinahanglanon. So dili na siya. So mo nang giingon din nga likayan nato nga masubject ta sa gitawag og og tagaanan.
So dili na siya allowed sa tura kay ang tzedakah is para gyud na siya sa mga poor. So as long as kaya nimo mo trabaho nga mabuhi ka nga dili kailangan mangayo og tzedakah, then kailangan mo trabaho ka. A person should take any work that is available. Kinahanglan ang tao mangita gyud og trabaho. Even if he thinks it is beneath his dignity to avoid becoming a public charge. Kaya aron dili siya mahimong public charge. So ang atong tzedakah is ihatag lang gyud sa pinakatama nga tawo nga kinahanglan gyud. Kanang wala gyud siya mahimo. Ilo, balo, bakol, buta, bungol, katong mga duna gyud diferensya nga dili makatarong panginabuhi. Pero kung tao gani nga makatarong og panginabuhi, unya mangayo og tzedakah, nya nabay bank account, diferensya na. Dahil naghihimo na niyang panginabuhi. So a person should take any work that is available, even if he thinks it is beneath his dignity to avoid becoming a public charge. In particular, Jewish legal scholars, teachers, and rabbis must make their living at something other than teaching the oral Torah and relying on charity. Unsa daw? So kining mga teacher nato, kinahanglan maningkamot sila sa pagpangita og trabaho, dili lang kay magsalig sa ilang pagtudlo og oral Torah. O magsalig na lang sa charity. Mao nang makita nako dito sa atong mga mentor, mga rabbis na human sila tudlo sa Torah, mulakaw dayon sila kay manginabuhi. Manarbaho dito sa gawas. So ingon ana na siya ang tama, dili kay magtudlo kag Torah diha, nya pabayran nimo para mabuhi ka. Dili na siya ingon ana. No, sama sa mga nahitabo sa mga Christian belief karon nga ang mga pastor nila dili patrabahoon or ang mga pastor di na manarbaho kay nagsalig na sa income sa simbahan kay gisweldohan na sila sa simbahan. Dili na siya ingon ana, ang Torah wala nag-allow ana. Kani bisan ang mga Hudiyo gina-encourage gyud nga kinahanglan mangita sila trabaho para mabuhi sila other than teaching Torah. Mag-teach sila Torah, then relying on charity. Wala na nila gi-advise. Mag-teach og Torah, pero at the same time, kailangan magtrabaho. Not unless nga kanang nahurot na gyud ang ilang oras sa ilahang pag-ampo, nahurot na gyud ilang oras sa ilahang pagtuon, nahurot na gyud ang ilang oras sa kanang gitawag og pagtudlo, then that's the time nga pwede sila mangayo og charity. Ngano man, kay kung wala ka sa ingon ana nga status, so kung wala ka sa ingon ana nga status nga naa pa kay kapasidad nga manarbaho, unya dili lang gyud ka mo trabaho kay mangayo lang gyud kag tzedakah, then you profane the name of Hashem. You lose your part in the ulam haba. So many rabbis have failed to take this seriously. Daghan kayong mga rabbi ang kung ano gani makita nimo sa internet nga sige na lang pangayo now every now and then sige na lang pangayo og tzedakah. So ingana ra pud sa Gentiles. So many rabbis have failed to take this seriously in recent generations. Some have brazenly gone so far as to say that the public must support them and that they are forbidden to work. So daghan na siya. Pero kung ang imong tzedakah is maatog yun sa mga tao nga nagkinahanglan yun, so the money should be accepted sa mga tao nga sama ni ana. So halimbawa, kabalog yung ka nga kanang tawhana or kana nga rabay na kinahanglan gid na siya ana, tungod kay nakita nimo nga ang iyang programa dako kaayo ug daghan kay siyang tao nga kailangan tabangan, kailangan sultihan, then that's the time nga pwede ta mohatag og tzedakah. Kanang gitawag truly in need. So kana sila is pwede mo-obtain og money as at tzedakah.
O katupong tao nga hingtungdan ana nga nagbuhat anang mga butanga nga nahurot ang iyang oras sa pagpangalagad kang Hashem, nahurot ang iyang oras sa pagtuon, nahurot ang iyang oras sa pagtudlo, should not feel kanang maulaw ba? Kinahanglan siya dili maulaw nga mudawat sa sidaka. Pareha sa ato ang mentor. O sa ato ang mentor, makita nimo daghan kay tibuok kalibutan ang ilang ginatudloan, pero gani naningkamot pa sila. O pero kung makita gyud nato nga kinahanglan gyud kay nila nga ato ang sidaka, then sila kinahanglan nga dili maulaw. O dili nila ipagawas ang ilang proud nga maulaw sila nga mudawat og kwarta. Kinahanglan kini dawato nila kay gikinahanglan na nila. Og ang pag-refuse sa pagtabang nato sa buhat, dili dawaton sa nagbuhat, is considered a transgression to refuse sidaka. Usa na siya kasala. Mao na nga ang atoang mentor kung maghatod ta dito kanang sidaka, kailangan ila ng dawaton. Tungod kay ang usa ka pag-refuse sa sidaka, labi na sa magbubuhat nga sa pagbuhat sa mga butang mahitungod kang Hashem, gikinahanglan kay nila ang sidaka. Kung ila nang i-refuse, then makasala sila tungod kay gi-refuse nila ang sidaka. O se shalom bimrama